natin to dito. Taga-ayos ka ng audio eh. Yun eh. Artista eh. Pulutan pa. Pulutan. Sana tayo. Okay, sir. Tapos na tayo dun. Ay, yung mga padding, sir, yung reset. Yan nga, yung reset. Pwedeng mag-reset ka para wala na kagad siya mga margin and padding. So, pwede mong gamitin yung kay Eric Mayer, or ang pinakasimple, kung ayaw mong gumamit nung kay Eric Mayer, yung asterisk. Kaya lang yung iba ayaw nitong gumamit. Bakit, sir? Kasi tinatarget niya lahat. Yun. So, yung asterisk na yan, pagka siniro mo lahat, yung margin sa padding, lahat ng element, apektado niyan. Pero yan ang pinakamabilis. Kasi, tinarget mo na lahat eh. So, malibang define ka ng mga padding and margin dun sa iba, so pwede mo nang tanggalin ngayon ito. Kasi, yun din naman yun eh. Oo. Pero pwede rin naman ditanggalin, sir. Pwede. Kaya lang, para luminis yung code mo, tanggalin mo na lang. Yan, pwede nang wala ito sa labas. Pero, yan mo na muna. O, magalaw. Tingnan natin. Ayan, tingnan mo, umusog pa siya sa taas. Kasi nawala yung padding nito. So ikaw na magde-define ng mga padding niyan kasi padding and margin niyan ano na tinanggal mo na lahat. So kung gusto mo ngayong i-define, ikaw na magde-define. 'Yon. Parang may padding pa yung home. Nakikita mo 'yan. Malamang may ano na niyan. Ito, meron nang nagbigay sa kanya itong ano. Ito. ul.menu.li. Doon na sa Drupal na mismo ito in-override ng Drupal. Oo. Pero pag wala yan, so pag i-override mo siya, ang pag-override lang sa Drupal, kasi yung Drupal may sarili na siyang ano eh, yung mga default din na CSS doon sa mga generated code niya, kagaya nitong menu. So kung gusto mong i-override yung default CSS niya, kagaya nito, itong menu natin, yung list item natin, meron na siyang ano eh, margin sa padding, makikita mo 'to, di ba? Makikita mo rito yung nakaka-apekto sa kanya, ayan oh. Dito sa Firebug. Isa to, yung margin na ito. Yan yung nakaka-apekto. Tapos itong padding na ito. Pati itong padding na ito, nakaka-apekto sa kanila yan. Ayan o. So, yung mga yan, makikita mo naman kung saan siya dinefine. Dito sa system.cssm, makikita mo URL. No? So, kung gusto mo siyang i-override, kukopyahin mo lang yung ano niya, selector. Tapos, lalagay mo yung selector niya dito sa CSS mo. Pwede mo na ngayong i-override na ayaw mo ng margin, tapos ayaw mo ng padding, ganon. Zero lang sa Pwedeng hindi mo zero, kung depende kung ano yung gusto mong padding. Sa atin, kung ayaw pa natin lagyan ng space ngayon, pwedeng ano pa siya, ganyan lang siya. So tingnan natin. Pati dito apektado kasi ano rin yan, may menu rin siyang ano. So ikaw na ngayon magko-control nito. Kasi may account siya log-out, ano naman siya ngayon, nagsama naman siya, instead na yung naman nasa baba yung logout. Kasi kukonsume niya pa yung space dito eh, hindi pa ano. Wala pa siya na-declare. Hindi ano, yung may available space pa siya rito, so kung wala na, iilalim na siya.
Kaya kinokonsume niya pa yon. Oh, yan. Maganda na. Hindi pa maganda yan kasi ano pa. Ay, maganda na yan, sir. Wala pa mga background. Oo, Puro skeleton pa lang. skeleton pa lang eh. So, mamaya yung background. So, yan. So, puro CSS na lang ito kung iyaan natin. Gaya nito, dumikit na siya dun sa taas. So, pwedeng lagyan mo ng ano ngayon yun. Yung padding Ng siya. padding yun. Para wag siyang dumikit. Ayan o, ito na yung menu. Siyempre, ibahin mo na lang yung ano nito. Kasi ito na, may ano na tayo rito, strong. Ay, may pareho sila ng kulay. Dapat maiba to eh. So, para hindi ito dumikit, medyo bumaba siya. Hindi na maglalagay ng padding yung isa. Inspect natin ngayon yung header natin. Actually, wala tayong ano rito. Control. Hindi, meron. Wala, hindi nakarap itong ano natin. So, pwedeng ito ang lagyan natin ng padding. Or ng ano. Kita mo, kung mo yung naglagay tayo ng asterisk, pati ito, Nilagyan na rin yan. nilagay niya margin 0 sa padding 0.